Sa San Juan River dito sa Calentong, Manila. Tuloy-tuloy ang pagdaloy ng mga pira-pirasong plastik, papel, malansang sebo at iba pang mga basura. Pero ang mga basurang pumapatay sa ilog ang siyang nagsisilbing kabuhayan ng ilang mga batang naninirahan sa paligid nito. Isa sa kanila ang 14 na taong gulang na si Wendell. Bata pa lang daw siya nang matutong mamulot ng mga basura sa ilog. Ganito na yung itsura ng karamihan sa mga waterways dito sa Metro Manila. Napakarumi, napakarami ng lumulutang ng mga basura, naghalo-halo na. Pero sa dami ng mga pinuntahan namin ng mga waterways dito sa syudad, isa yung hindi nawawala. Marami sa mga kabataan ang patuloy na kumukuha ng basura dito sa napakaruming ilog at minsan ay sinisisid pa nila to para kumuha ng mga bakal at iba pang klase ng mga kalakal dito sa ilalim ng napakaruming ilog. Sakay ng isang lumang bangkang desagwan, sinasabayan ni Wendell ang agos ng tubig. Baliwala ang masangsang na amoy ng ilog. Pag naaamoy mo na, tapos nakikita mo na yung basura, ano iniisip mo? Wala, iniisip ko pala yung sarili ko. Siyempre, paano ako makakain? Kung iisipin ko mo kahit mabaho pa yan. Madalas kasama ni Wendell sa pangangalakal ang kuya niyang si Warren. May mga pagkakataong kailangan nilang tumalon mula sa bangka at sumisid sa ilog para mas makarami ng kalakal. Kasabay ng iba pang mga batang naghahanap buhay, walang takot na nilalangoy ni Wendell ang maitim at malalim na tubig. Mga patay na hayop at gamit na diapers ang ilan sa mga makikitang palutang-lutang sa ilog na ito. Kaya kung ano-anong sakit na raw ang napulot nila rito. May hirap po. Kasi minsan po nagkakasakit po kami lalagnat. Minsan yung ilong namin dumudugo. Sa sobrang sakit po, malalim po, ilakpas po ng tao. Yung mga 3 tao po sa gilid. Pero sa gitna po malalim po yan. Pagkatapos ng isang araw ng pagsasagwan, paglangoy at pangangalakal, halos kalahating sako lang ang napuno ng magkakaibigan. Hindi pa ito sapat para makabili ng pagkain. Pwede nyo bang ibenta agad yan? Kasi Dahil kapos ang kalakal ng magkapatid, kanya-kanyang diskarte raw muna sila para kumita ng pera. depende naman sa nakukuha namin yun. Kasi minsan hindi rin kami nakakarami. Pag uwi namin, wala rin kami pangkain. Pag hindi rin kami nagagilap ng pagdidiskarte namin. Kung hindi kami babaron para manisid, wala kami pangkakain. Kaya bukod sa pangangalakal, minsan daw ay nagmamagnet at sumisisid sila Wendell sa ilog para makakuha ng mga bakal. Ibig sabihin, bumababa kayo, sinisisid ninyo. Ano ang gamit ninyo? Ayun po yung magnet. Ito yung magnet na ginagamit ninyo. So, paano nyo ginagawa? Wala po. Oh. Ngari tubig, lulubog lang namin yan. Tapos parang dinadaan-daan lang yan pala yun. Na magnet lang ano. Titignan lang namin merong kumagat. Parang sinusuyod ninyo yung ilalim. Paano pagka may kumagat? Ano, binababa po namin. Ano itsura niya sa ilalim? Hindi naman po ako dumidilat sa ilalim. Paano mo makikita kung hindi ka dumidilat sa ilalim? Pinakapalan po ng kamay ko. Ano yung pinakamalalang nangyari sa'yo habang sumisisid ka? Alam po, nasusugatan lang ako. Sa kabila ng buong araw na pagbabanat ng buto ni Warren at Wendell, wala pa rin silang kinita. May hirap po. Nakakapagod nga rin po kasi pagka yung sasagwa ka, nakakano yung katawan mo. Minsan nalalamigan. Wala pong nag-aano sa'yo, naghihilo. Yung kumbaga mag-aasikaso sa'yo pag uwi.
Grade 2 lang ang tinapos ni Wendell. Maging ang kanyang kuya na si Warren, tumigil na rin sa pag-aaral. Nag-aaral ka pa ba? Hindi na po. Ba't ka tumigil mag-aaral? Dahil po sa hirap po ng buhay. Wala Kasi kang na, balak bumalik sa eskwela. wala na. May bago ng asawa ang kanilang nanay at ilang taon na ang nakararaan nang umalis sila ng bahay para magsarili. Inabot po ako ng ano rito, 13 years old. Bumalik ulit ako sa kanila. Padala-dala lang ako rito. Tapos napunta ako sa ate ko. Pero minsan daw ay binibisita nila Wendell at Warren ang kanilang nanay at mas batang mga kapatid. Itong ano lang po, last week lang po. Kumbaga parang nawalan sila ng trabaho na naman. Nag-aaway na naman. Umalis na naman po ako. Dahil walang maihahain sa hapag ngayong gabi, nagpa siyang magkapatid na umuwi sa kanilang ate na si Winnie. Dahil sa takot na malagay sa panganib ang mga kapatid na palaging nasa lansangan, kinupkup na ni Winnie noong nakaraang buwan sina Warren at Wendell. Nagsarili na po talaga sila ng buhay, hindi na po sila bumalik sa amin. Tapos hanggang sa kinupkup namin ulit ng nakapag-asawa ko, kinupkup namin ulit po ng asawa ko yan. Gustuhin man daw niyang tumayong magulang sa kanyang mga kapatid. Sa edad na 19 ay may sarili na ring pamilya si Winnie. Kaso malaki rin po ang gastos namin sa bahay kasi may pangangailangan din po yung anak ko. Dito magpapalipas ng gabi sina Warren at Wendell at mag-iipon ng lakas para sa isa na namang araw ng paghahanap buhay. Kinabukasan, naghanda na ang magkapatid para muling mangalakal sa ilog. Pakay nilang punuin ang mga sako para maibenta na ito. Ang kalakal na 2 araw na pinaghirapang ipunin ng magkapatid, dadalhin na sa junk shop para ibenta. Matapos paghiwa-hiwalayin at timbangin, Kanino mo i-intrigue yan? Doon po ay ate. Para Pambili pong bigas. ang 70 pesos na kinita nila, eksakto lang para sa ulam at 1 kilo ng bigas. Tulad ng mga anak na si Warren at Wendell, hindi rin nakapagtapos ng pag-aaral si Feli. Aminado siyang wala rin siyang kakayahan para ibigay ang kanilang pangangailangan. Parang sinisisi ko sa sarili ko. Kasi po para pong walang kwenta kami magulang. Para sa kanila. Sa hirap ng buhay, hindi na makuwang mangarap ng mga batang sina Wendell at Warren para sa kinabukasan. Ang mahalaga raw, mabuhay para sa ngayon at maitawid ang bawat araw. Iba't ibang diskarte at pamamaraan sa ilog at lansangan para malamnan ang kumakalam na tiyan. Bakit ka sumisisid? Bakit ka namamangka? Nagka-PR lang po ate.
Pero nagtatampo ka ba sa mga magulang mo? Hindi po. Hindi ka nila naalagaan? May ganun ka bang tampo sa kanila? 13 taong gulang ang nanay ni Wendell na si Feli nang lumuwas ng Maynila. Galing po ako sa Agusan del Sur. Tapos pumunta po ako dito sa Manila, nagtrabaho ako. Tapos nakapag-asawa po ako. Yun po. Yan, nagkaroon pa ako ng anak. Nangupahan po kami sa squatter area. Wala na kaming pambayad, wala nang trabaho yung asawa ko. Napunta po kami sa kalsada. Tulad ng mga anak na si Warren at Wendell, hindi rin nakapagtapos ng pag-aaral si Feli. Ilang ulit na rin daw niyang pinilit na umuwi ang kanyang 2 anak. Lalo na nung nalaman niyang sumisisid at nangangalakal sila sa ilog. Natakot po ako kasi siyempre po, tubig, ang baho-baho po nun. Tapos sinisisid nila yung burak. Pumatalon nga raw po sila. Baka nga po pagtalon nila, mayroong may makatusok po sa kanila na matulis na bagay. Sa kabilang banda, hindi raw niya masisi ang mga anak sa desisyong kumayod sa murang edad. Dahil aminado siyang wala rin siyang kakayahan para ibigay ang kanilang pangangailangan. Kasi nakikita rin po nila na walang mga trabaho magulang nila. Kaya siguro gumagawa na rin sila ng kakabuhay po sa mga sarili nila. Natakot po ako. Saka parang sinisisi ko po sarili ko. Kasi po para pong walang kwenta kami magulang. Para sa kanila. Sa 29 na milyong mga batang Pilipinong edad 5 hanggang 17, mahigit 5 milyon ang nasasangkot sa child labor. Sa bilang na ito, halos 3 milyon ang nasasadlak sa hazardous o mapanganib na uri ng hanap buhay. Katulad na magkapatid na sina Warren at Wendell na kailangang sumisid sa maburak na ilog. Kakulangan ng edukasyon pa rin daw ang ugat ng hindi matapos-tapos na problema ng child labor sa bansa. Kasi naranasan niya ng kumita at ito ang dangerous, no? Na pag naranasan na ng batang kumita, makatanggap ng pera o sahod, kahit maliit to, mababa pa sa minimum wage, sasabihin niya na, ba't ko pa kailangan mag-aral? Madali lang naman palang kumita, no? Ang hindi niya nakikita is that kung ganun lang yung kita niya, matatanggap niya na kita, kahit siya ay matanda na, that is really very small. No? Hindi yan sapat para magbigay sa kanya ng magandang buhay, lalo na kung may pamilya na siya. So kaya nga, susi talaga yung pamayanan, lalo na yung barangay. Dapat sa level ng barangay, ang mga opisyal, alam nila kung may violation na nangyayari. At imbis na konsintihin ito, dapat gawan nila ng aksyon. Ayon din sa NSO, mula taong 2001 hanggang 2011, tumaas ng 30% ang bilang ng mga batang nasasadlak sa child labor. Isang napakalaking area of intervention ay yung pagbibigay ng education, pag-orient or reorient sa values ng family. Dahil number 1 yung kanilang paniniwala na dapat nating i-prevent ay yung mga bata, no, ay kailangang magtrabaho para tulungan yung pamilya. Ang ilan sa mga programa namin ay yung unang-una sa ngayon yung Pantawid Pamilyang Pilipino program, dahil ang nilalayon po nito ay ibalik at i-maintain ang attendance ng mga bata sa school. Dahil hindi nakapag-aral ang kanilang mga magulang at minana rin nila ito, ang mga batang biktima ng mapanganib na uri ng child labor tulad nina Wendell at Warren, tila nilamon na ng hindi matapos-tapos na siklo ng kahirapan. Isang paikot-ikot na realidad na nagsisimula sa mga magulang at ipinagpapatuloy ng kanilang mga anak.
yun pa ring resistance ng magulang na tanggapin na ang bata ay pwede mong katuwang, no, sa trabaho o bigyan mo ng tasks, pero yung borderline kung saan abusive na yung trabaho, challenge yun na i-educate, no? So kailangan i-reach out pa natin yung maraming parents. Lalo na sa kasong ito, no? It's clearly because yung magulang, yung si tatay at nanay, ay walang maayos na hanap buhay, no? Very contractual, depende kung may trabaho o wala. Ang buhay ng pamilya ay characterized by poverty. Kung ganon, hirap na hirap sila, no, to meet basic needs. So kailangan tumulong ng mga anak. So ang sa ganong sitwasyon, ang tingin ng magulang at ng mga anak mismo sa sarili nila ay yung mga human resources, no, na tutulong para lumaki yung pagkabuoang kita ng pamilya. Ang masaklap, naisin man ng kanilang ina na mapag-aral sina Warren at Wendell. Tila nakagapos din ang kanyang mga kamay sa kawalan ng pantustos dito. Wala pong pagpaaral sa kanila. Hirap na hirap po talaga. May pangarap ka ba? Wala ate. Wala. Sa tingin mo, makakaahon ka pa ba sa hirap? Tingin, hindi ate. Ako si Maki Pulido. Ako si Jigga Manikad at ito nakatala sa aming Reporter's Notebook.